Welcome to episode 2 ng Love Trip. And this time, we're taking a trip to iconic Binondo. Binondo is located in the heart of Manila, situated on the northern bank of the Pasig River. And directly opposite Intramuros. Malapit dito ang Intramuros, Divisoria, Santa Cruz. Pati Quiapo at Escolta. Nung lumang panahon, nagpapadala ako ng sulat kay Michelle. Hindi ko muna dinadaan. Yung mga handwritten letters. Ito yung Jones Bridge. Wow! Ingat ka, ha? Hello mga ka-Love Trip! Kamusta kayong lahat? At nandito kami sa isa na namang episode, pero hindi po kami nasa kotse ngayon. Nasa... Ferry! Sumakay kami yung ferry. Galing kami Guadalupe. Ngayon ay nasa Escolta na kami dahil... mahal ang gas ngayon, mahal ang pamasahe, mahal ang lahat. Di ba pwede kong sumakay from Pinagbuhatan, Ng Pasig Pasig hanggang Escolta nang So, walang bayad. Mismo. Let's go! Food trip! In the olden days, Pasig River was the primary bustling highway of Manila. It served as the main artery for moving goods and transporting people. Pati cargo ships o cascos dumadaan dito ng Spanish and American era Manila. So ngayon, galing tayo sa Escolta Ferry Station. Then sumakay kami ng tuk-tuk kasi wala kaming car. At kasama natin si... Hello kuya, ano po pangalan nyo? Roel po. Sir Ruel! Kuya Roel. Kung pwede po itanong, magkano po ba na iti-take home nyo sa magandang araw? Pag Sabado ay Biyernes, Sabado, Linggo sir, maganda ang kita namin dito sa Lucky Mall. Kasi marami pong namamasyal na tao. So pag Friday to Saturday, Sunday, Oo. naka 2,000 kayo? Oo, kaya pa. Kuya, libre na ako ng Meron po kaming regalo ni Michelle sa inyo kuya. Ang gas po, saka bayad na rin namin po. Sorry. bayad na rin namin po. Tapos sinamahan kami ng Binondo expert. Si Stephen. Sige, so nandito tayo sa Escolta. Part pa rin to ng Binondo, no? Pero medyo sa bandang boundary na siya. So maraming mga buildings dito na dating back from the American period. So they survived the war. Although marami dito nasunog ng World War II, pero good thing some of the owners decided naman to preserve it and restore them. And some buildings, eventually, they decided to convert some of their spaces into more creative hubs. So dito sa ground floor ng isang building, yung Hub Make Lab, maraming doon mga artists na parang sila ngayon nag-spill ng parang creative spirit dito. Yung parang bagong spirit dito patungkol sa mga handicrafts, mga ganon, sa mga artist works. So, bakit tinawag siyang Escolta? Yung Escolta, galing siya dun sa isang Spanish word. It means to escort. Spanish word siya, escortar. So dati kasi dito, dumadaan daw yung Governor General, pinakamataas na leader ng bansa. Tapos meron siyang mga advance party, which were the escorts. So doon nakuha yung information na may VIP na dadaan. So sabi ng mga tao, escortar, paparating na yung advance party, paparating na yung VIP. So since then, naging lugar siya kung saan dumadaan or kung saan located yung mga sikat na mga shops, yung mga department stores. Yeah, welcome dito sa Carvajal Street, no? So, Eskinita yung parang feels niya. Parang sa Hong Kong, gano'n. Yung mga ganitong mga hole in the wall. So, itong Carvajal, nakapangalan siya sa isang Governor General. So, isang historical figure. Pero for the Chinese living here in Binondo, ang tawag nila dito is Umbrella Alley. Kasi back then, maraming mga umbrella factories dito. Tapos yung vibe ng place, maraming mga payong ngayon, no? Yung mga parang colorful umbrellas. Today is a very busy day. Yan talagang scene dito. Yes. Very big scene. Normal lang. So, observe natin yung ganung vibe. Oo nga, ako pinalala ko kasi tinitingnan ko lahat. Parang inahayaan ko lang kayo magkwentuhan, pero Yeah. na-amaze
na-amaze ako dun So sa yan, ito yung mga stops. ganap. Basta kain ng masarap today. Hello po. Okay, that's it for today, Char! Ano pa yung mga usually binibili dito sa, maliban sa mga kopya? Pinupuntahan sa Ongpin, for example, yung mga alahas, Yeah, mga that's- lucky charms, no? Okay. Saka mura na daw gold ngayon. Gold, so let's say Nagmura. for whether engagement or for wedding, I'm not saying something, baka may idea Punta na kayo. doon. Yeah. Doon din, to give you an idea din. Yeah. Sakto ngayon Monday kasi mas konti yung tao. Kasi unlike kung kahapon kayo pumunta, ay grabe. Yes. Pakipagsabayan kayo sa talagang mga crowd. I think okay na. Kasi naawa na. Ay, yes, okay na. Yep. Ano po, paano po? Ganyan na lang po talaga siya. Akala ko. Thank you po! Salamat po! So dito, ito yung bridge na yan. Parang normally neighbors would pass through this. Pero ngayon, pag ano ka na, turistang maalam ka na dito sa Binondo, ito talaga rin yung daan mo kasi dito yung Lucky Chinatown, so may mga mall, papuntang Divisoria. What do you call this bridge? Yeah, ang name na Hongbon Bridge. So it's a Hongbon. pedestrian bridge. Yeah. Hongbon. Hongbon. Since 1969. So yeah, lagi may mga lanterns ngayon kasi kagaling lang natin ng Chinese New Year. So yeah, so very Chinatown vibes tayo ngayon. Pag expert ka ng turista sa Binondo, dito ka dadaan talaga. Kasi alam mo yung shortcut na sa mga places. So medyo tahimik pa dito kasi normally mga locals lang yung dumadaan. Tapos pag land natin dyan, we're turning left, nandun yung ibang mga kilalang stalls like yung dumplings, saka yung hopia. Ano bang usually kine-crave nyo sa Binondo? Yung mga food? First time ko eh. I think Our mommies are hopya lovers. So mas maganda ngayon na kayo mismo yung makaka-witness kung saan ba talaga siya normally binibili. Saan? Beef lang. Beef? Nakala ko ba ito na? Ay, salamat! Grabe. Ang dami natin na-discover dito. Kakagutom. Tara, I know a place. Toho Pansiteria, Antigua. Sabi Toho? dito, Paano diretso lang. Tapos sabi ng Google. lang kaya ta? Kuya. 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 Hello, kuya. Kuya. Kuya, tanong lang. Pwede po saan magtanong, tong kuya? Ano? Toho? Toho. Dito po yan. Italy? Pansiteria? Dito po yan. Grabe si Kuya Eman. Nagtanong lang kami kung saan ang Toho, tapos kinuwento na niya ang buhay niya sa amin. Kaya inayan na namin siya ni Enzo kumain. Ah, ito na. Toho Pansiteria Antigua is located in Binondo, Manila. It is widely recognized as the oldest running restaurant in the Philippines. Founded in 1888, so ibig sabihin, 138 years old na ang Toho. Pinaka-OG. OG nga. Masarap nga siguro dito. Kaya siguro dito kumakain si Jose Rizal at Andres Bonifacio noong 1800s. Pati ilang presidente din daw nakakain na dito. Over lunch, nagkwento si Kuya Eman kung paano siya nakipagsapalaran dito sa Manila. Nahirapan siya kumuha ng trabaho, kaya napilitan siya mag-janitor sa bangko. And more than 20 years siya dito na masukan. Malapit lang kayo dito nag-work. Malapit lang po sa Pintras. So, saan kayo nakatira, kuya? Dito na rin. Trabaho ko dyan, ito diba? Dyan, ito lang. Tapos, sa mahal ng upahan ng bahay, ang ginagawa ko, minsan natutulugan ko sa mga kamag-anak ko, minsan sa bangko, sa barracks. Walang permanente, palipat-lipat lang. Nakakuha lang ako sa upang makaiwas lang kasi nagpapaaral ako. Papaaral. Para yung pang-upa nyo. Yung pangupo na, ipadala ko na siya. Nasaan po yung Dati, nandito kami sa Maynila. Ngayon, nung magka-college na yung mga bata, pinauwi ko sa probinsya kasi hindi kaya yung budget dito. Mabigat. Saan po yung probinsya? Albay. Doon ang bahay, upa kamura lang. 500 isang malaking bahay na yun. Opo. Ikukumpara mo, 3,500, parang kwan. Maliit na kwarto. Kwarto lang. Para sa Di ka, pinukwento po sa amin yung mga di ka kasya yung
6 katao kayo sa isa. Walang privacy mga bata. Yeah. Yung lumalaki mga bata, kailangan ng privacy nila. So naisip ko, magka-college na sila, lumalaki na sila, kaya doon lang sa probinsya. Ilan po sila? 4. Ang isa po, napatapos ko na. Ang galing. Mas madali din magpaaral. Hindi magastos. Opo, mas mura din yung Mas kolehiyo. Si Kuya Eman talaga, idol talaga. Ang kwento niya, pang drama-rama sa Toho. Ang naitihil ko na sa misis ko. Narinig mo yun. ATM, nasa misis. To make ends meet, sumaside hustle din daw siya. Ang ginagawa ko naman, pag may mga sideline ako minsan, ayun, papitas, mga decoration sa mga pasyalan, mga binyagan, minsan may nagpapalinis. Kain muna po tayo, baka hindi pa po kayo kumakain tayo. Winner, babalik ka dito. Sarap? Uy, Tay, thank you po ah. Tay, thank you, Dada. Sinamahan nyo kami, pinakita nyo po sa amin kung saan po kayo nagtatrabaho, saan din po kayo nakatira dito sa Manila. At kami po ni Michelle ay totoong nabilib po sa inyong storya. Kasi syempre pag may pamilya ka, may pangarap ka, hindi mo hahayaan na mapabayaan yung pamilya mo. Gagawin mo ang lahat para maipalaki at mabigyan sila ng buhay na maganda. Pero yun nga po, Tay, maraming salamat po ah. Okay Kasi na po. nakakabilib yung personality nyo bilang magulang. Kasi hindi ho lahat katulad nyo na ganyan yung thinking nila sa Mindset. mga anak nila na yun yung priority talaga nila. Thank you po, Tay. May konting Okay. tulong lang po kami. Sige po, Salamat Tay. po. Thank you po. Tulong po galing kay Michelle. Salamat po. Maraming salamat po. Text you po kami kung magpapakain kayo. Merong road trip and merong ding sa trip. Ito Manuel L. Quezon And din. there is tawanan sa laugh trip at masarap na food trip. Kasama yan lahat dito sa Love Trip. Love Trip. Love Trip. Love. Salamat po. Babalik ako dito ha. Sa ibang araw, babalik ako dito. Nang hindi walang video, mamimili lang ako. Siya naman. Thank you po. Ang dating office ko. Gusto ko yun. Ano nire-reflect mo sa akin? Enjoy lang ako. Para sa lahat. Love Trip. Oh, oh. Welcome to Chinatown! Alam niyo ba ang Binondo is the oldest Chinatown in the world? Itinatag ito noong 1594 ng mga Kastila bilang permanent residence ng mga Chinong Katoliko matapos ang tensyon kay Limahong. Kano ba? Tukuha lang ako ng kuha. Kung sa food trip din lang, Binondo has a lot to offer. From noodles to dumplings, roast duck to fried chicken. Kopya, lumpia, at marami pang iba. Di kalayuan, matatagpuan ang ilang custom tailors sa Recto Underpass. Since the late 1960s pa to ha? Spotting! 37! Mega 34! Kakakain ko lang, te. Hindi siya 34! Lahat ng klase ng kape meron dito sa isang coffee shop sa Quiapo. Mula pa noong 1945. Totoo ba na freshly ground coffee beans gamit ng antique 76-year-old coffee grinder? Wala po ba kayong matcha? Pagdating naman sa Chinese ham, excelente! Manamis alat, smoky at malambot, pinipilahan tuwing Pasko since 1963. May free taste. Unang lumalabas Otaw is 1919 as one of the best cafes to hang out. Good desserts, good food as well. Ang gusaling ito ay dating headquarters ng First Foreign Bank in the Philippines, ang Hong Kong Shanghai Bank. At kailan ito unang itinayo? 1919? Bingo! Welcome to Love Trip! Woo!
Ang Jones Bridge ay nakumpleto noong 1921. Nagko-connect ito sa Binondo at Ermita. Ito ay pinangalan kay US Congressman William Atkinson Jones. US Congressman? Bakit mahal? Kasi siya ang author ng 1916 Philippine Autonomy Act. Ang kadikit naman nito ay ang Pasig River Esplanade sa ibaba. A riverside park sa Binondo na 25 kilometers long. Launch in 2025 lang. Very Instagrammable saan ka pumunta. Kaya siguro ang daming Gen Z at millennials buwibisita dito. Just across is the Binondo Intramuros Bridge, now an iconic landmark symbolizing the cooperation between the Philippines and China. Recap mo, Mahal, for today. I think ito yung one of the best na napuntahan ko here sa Manila. Manila. Yeah. Kasi like very accessible siyang puntahan ng lahat. Start na nagaling tayo nag-ferry tayo na hindi natin alam na from may stop sa Guadalupe and then from Pasig, ganyan. Like deeper lang yung trip papunta dito na hindi natin alam. True. And I think maraming hindi nakakaalam. Tapos eto, may ganito na pala dito sa Binondo, kung nasa tayo ngayon. Ang daming pwedeng kainan. Oh my gosh. Ang sarap ng toho na kinainan namin. Yun yung best. Like, Toho, Best. new Toho Best. restaurant. new? New na siya, pero it's the oldest, Oldest. restaurant here. Yes. Kaya sana, alam mo, ang usual feeling natin na sana maraming makaalam itong Binondo na ang daming pwedeng gawin, ang daming puntahan. Like kung if pumunta tayo ng mga ibang bansa, mahilig tayo sa mga temples, sa mga landmarks na doon, mga heritage doon. Sana sa atin din like supportahan at puntahan natin kasi napakaganda talaga. Kasi definitely this is something na bago Yeah. sa Manila. It's something na para sa amin, anytime soon, magkiklik yan, magbo-boom. Kasi napakaganda ng lugar. It's full of culture. Ang sarap ng mga pagkain. And it's a new thing, new activity to do when you're in Manila. And yep, thank you everyone. Thank you mga ka-love trip. Until our next trip. See you! Bye-bye! It's a different level, yeah. Pinakamagandang trip